Naman mula po kay Ma'am Everlasting. Sabi niya, I don't believe in hula. That's why it's called hula. Guess, right? No one is above God. Those people who are doing that sometimes they hit and sometimes they're wrong because it's just hula. I am confused why some people are trying to destroy Kim Pao relationship. These are beautiful people inside out. Paulo is Kim's happiness and vice versa. Let's be happy for them and support. No negativity. You can put good people down and don't believe that hula because that's coming from devil's work. Always remember, only God knows. The only thing we can do as Kim Pao fans is to pray for their happiness, good health, happy life, and most of all, free from negativity. I saw both of them here in California up close, and to tell you everyone, they are simple and low key. There's no air in them. Kim and Paolo are very respectful and accommodating. That's why no one can compare. Let's support them. Maraming salamat po sa napakagandang komento, Mom Everlasting, ano? So yes, tama po kayo dyan. Ang hula ay hula lamang po, pwedeng tumama and pwedeng hindi kasi hula lang yan. And yes, ito po ay gawa po ng kaaway or devil, 'di ba? Kasi alam naman natin na wala pong ibang makakatalo at walang ibang makakataas sa Panginoon, 'di ba? Kasi siya lamang po ang nakakaalam kung ano po ang magiging kapalaran nating lahat. 'Di ba? Yung hula po na yan, likha po yan ng kasamaan. Kaya wag po natin yang tinatangkilik mga kakimpaw dahil ang hula, hula lang. Walang nakakaalam ng ating totoong kapalaran kundi ang Alpha at Omega, ang Diyos na lumalang. So maraming salamat sa komento. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito ng Martes. At unahin nating pag-usapan nga mga kakimpaw, itong pinost po ni Chinita Princess. Ito po yung patungkol sa Tanduay na kung saan pinapakita niya na siya talaga ay endorser pa din ng naturang brand. So nagbahagi po si Kim Chu ng ilang picture and napakaganda niya dito mga kakimpaw. Kasama po ang mga friends din mula sa Tanduay. Sabi niya nga dito, friends and Tanduay Light, ready na. Merry Christmas celebration after celebration. Plus end of year na din. Happy New Year, tropa! Ready ka na ba sa susunod na taon? So dahil nga sa post na yan mga kakimpaw, ang dami pong natuwa, ang daming nagsaya. Pero hindi po nila alam mga kakimpaw na ito po ay late post lamang po ni Chinita Princess. Sabi nga dito ng mga Kimpaw fans, obvious naman po na late post iyan ni Kim. Suot na nila iyan before this holiday season kasi and I'm sure yung mga kasamahan din niya magbe-vacation din. Yes, alam naman natin mga kakimpaw na late post lamang po yan at marami pong stock si Kim and si Paolo Avellino para po sa mga ini-endorso nila na brand. Sabi pa ng isa, may lumabas na yung isa dyan pati pa-blurred nga lang. Dati pa yung photoshoot, ngayon lang na-upload for Tanduay endorsement. Ang last photoshoot ni Kimi for 2026 ay yung Ape kasi after that bakasyon na rin yung glam team niya. Kasi nung lumabas to mga kakimpaw, merong mga nagsasabi po na ay dahil dyan hindi magkasama si Paulo at si Chinita Princess dahil may ganap daw si Chinita Princess at wala doon si Paolo Avellino. Parang hindi naman natin kilala si Chinita Princess at si Paulo na mahilig po ng late post para nang sa ganun na hindi mahuli kung nasaan talaga sila. Diba? Nakakaloka yung iba kasi parang hindi po nila kilala si Kim and Paolo Avellino. Mahuhusay po yan mga kakimpaw. And ngayon nga nananahimik, diba? Never po nag-share kung nasaan man sila mga kakimpaw. At meron nga tayong nabasa. Sabi dito ng isang netizen, tila galing sa engagement ang aura ni Kimi dito sa bagong post niya sa Tanduay. Alam natin na late post na ito pero dilulo lang, hindi kaya may nangyari after ng post na yan? Sorry pero sabik lang akong makasal si Kim at Paolo. Ayoko kasing maniwala sa hula na yan na nagsasabing may conflict ang Kim Pao pagdating sa relationship. Yes mga kakimpaw, wag po tayong maniwala sa mga hula-hula kasi yan ay hula lang, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Diba? Tayo kasi ang gumagawa ng kapalaran natin. Si Kim and si Paolo Avellino ang gagawa ng kapalaran nila kung ano po ang gusto nila. Yun po ang mangyayari at wag silang magbabase sa hula kasi ang hula, guide lamang yan mga kakimpaw para po
tayo ay magkaroon ng parang advanced thinking na iwasan natin kung ano ba yung mga nasa hula na yun. 'Di ba? Parang gina-guide lang tayo pero hindi ito tama na mag-rely tayo sa hula na yun mga kakimpo kasi meron tayong sariling kapararan, 'di ba? Meron tayong sariling desisyon. Kung susundin natin yung nasa hula, edi parang pinatunayan na rin natin na totoo yung nasa hula, 'di ba? Kasi yung nasa hula mga kakimpaw, taliwas po yan sa nakikita ko kay Kim and Paolo Abilino na talaga namang nagmamahalan. Napakalalim ng relationship nila sa isa't isa at nakikita natin mga kakimpaw na love talaga nila ang isa't isa. Kaya please lang, wala pong maniniwala sa hula na yan dahil yan ay guide lamang or hula lamang talaga. Wala pong makakapagsabi na sino mang tao sa kung ano ba ang magiging kapalaran po natin. Only God knows mga kakimpaw, okay? Kaya wag na po kayong masadya na sa hula na yan at magtiwala lang tayo kay Kim and Paula Avellino. Ang balitang, mga fans sabik na may kasal sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay malinaw na patunay kung gaano kalalim ang naging epekto ng tambalang Kim Pao sa puso ng publiko. Hindi lang ito simpleng kilig, isa na itong emosyonal na investment ng mga fans na umaasang mauwi sa forever ang lahat ng nakikita nila. Una sa lahat, natural lang ang ganitong reaksyon ng fans. Sa bawat proyekto, interview, at kahit simpleng interaction ni Kim at Paulo, ramdam ng marami ang kakaibang chemistry at comfort nila sa isa't isa. Para sa fans, hindi ito pilit o scripted. May sinseridad at respeto na bihirang makita. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nauuwi ang kilig sa mas malalim na pangarap ang makita silang magkatuluyan hanggang dulo. Pangalawa, malaki ang papel ng seryeng The Alibi sa pag-usbong ng ganitong pananabik. Ang husay ng kanilang pag-arte, ang bigat ng emosyon at ang realism ng relasyon ng kanilang mga karakter ay nag-blur ng linya sa pagitan ng fiction at reality para sa maraming manood. Kapag ganito tindi ang koneksyon ay paparamdam sa audience, kusa talagang lalabas ang tanong, paano kung sa totoong buhay din? Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kasal ay isang napakalaking desisyon, personal, pribado at hindi minamadali. Kahit gaano pa kasabik ang fans, sina Kim at Paulo pa rin ang may hawak ng oras, damdamin at direksyon ng kanilang buhay. Ang pananabik ng fans ay pagmamahal, pero dapat manatili itong may hangganan at respeto. Sa mas malalim na pananaw, ang ganitong reaksyon ng publiko ay nagpapakita rin kung paano hinahanap ng mga tao ang totoong koneksyon sa gitna ng ingay ng showbiz. Sa Kim Pao, maraming nakakakita ng maturity, tahimik na suporta at emotional safety, mga bagay na inaasam sa isang pangmatagalang relasyon. Kaya ang kasal, sa mata ng fans, ay simbolo ng lahat ng iyon. Sa huli, kung mauwi man o hindi sa kasal, ang pinakamahalaga ay masaya at buo sina Kim Chiu at Paulo Avellino, magkasama man o hindi. At kung darating ang araw na iyon, siguradong hindi lang fans ang magdiriwang, kundi buong industriya. Pero habang wala pa, sapat na muna ang suporta, paghanga at respeto sa kanilang personal na espasyo. Ang masasabi ko sa balitang mga fans sabik ng may kasal sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay malinaw itong nagpapakita kung gaano kalakas ang hatak ng Kim Pao sa publiko. Hindi na ito simpleng kilig o fan service lang. Isa na itong emosyonal na koneksyon na nabuo dahil sa consistent na chemistry, respeto at maturity na nakikita ng mga tao sa kanilang dalawa. Sa isang banda, positibo ang ganitong pananabik. Ibig sabihin, maraming naniniwala sa magandang samahan ni Kim at Paulo. Kung totoo man o bas lang sa proyekto nila. Nakikita ng fans ang posibilidad ng isang healthy at tahimik na relasyon, kaya umaabot sa puntong iniisip na nila ang kasal bilang simbolo ng happy ending. Pero sa kabilang banda, kailangan pa ring maging maingat ang fans. Ang kasal ay personal na desisyon na hindi dapat minamadali o ibinabas sa pressure ng publiko. Kahit gaano pa ka-solid ang chemistry nila on-screen o off-screen, sila pa rin ang may kontrol sa sariling buhay at emosyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi chismis kundi reaksyon ng fandom, reaksyon ng pagmamahal, pag-asa at excitement. Ipinapakita lang nito na matagumpay ang tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa pag-touch ng puso ng maraming tao. Hanggat nananatili ang respeto at suporta, maganda itong senyales kahit ano pa ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Una sa lahat, ang ganitong reaksyon ng fans ay hindi bigla ang sumulpot. Ito ay bunga ng matagal na panood at pagmamasid sa samahan ni Kim at Paulo, mula sa kanilang mga proyekto, interviews, hanggang sa paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa.
Para sa maraming fans, ramdam nila ang pagiging totoo, kalmado, at may lalim ng koneksyon ng dalawa. Hindi ito yung maingay o pilit na romansa, bagkus tahimik na ngunit ramdam, kaya mas nagiging kapanipaniwala. Pangalawa, malaki ang naging epekto ng Si Alibi. Ang bigat ng emosyon, husay sa pag-arte at realism ng relasyon ng kanilang mga karakter ay tumatak sa mga manonood. Sa dami ng eksenang puno ng sakit, pagmamahal at sakripisyo, maraming fans ang nadala hanggang totoong buhay. Kaya hindi na katakataka na ang pangarap ng ilan ay hindi lang happy ending sa TV, kundi pati sa realidad, hanggang sa kasal. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang pananabik ng fans ay produkto ng pagmamahal, hindi ebidensya ng katotohanan. Wala pang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kaya dapat manatili ang balanse. Ang kilig ay suportahan, pero huwag gawing pressure. Ang kasal ay hindi trope ng serye. Isa itong seryosong desisyon na nangangailangan ng tamang panahon, emosyonal na kahandaan, at pribadong pag-uusap. Isa pang mahalagang punto, ang ganitong klaseng fandom reaction ay salamin ng hinahanap ng mga tao ngayon. Isang relasyon na may respeto, emotional maturity, at hindi toxic. Sa Kim Pao, nakikita ng fans ang ideya ng safe love, kaya umaabot sa puntong naimagine nila ang panghabang buhay. Hindi lang sila kinikilig, umaasa sila. Sa huli, ang balitang ito ay patunay ng malakas na impluensya ng Kim Pao bilang tambalan at bilang individual. Kung mauuwi man sa kasal o hindi, ang pinakamahalaga ay masaya, buo at may sariling desisyon sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang papel ng fans ay manatiling suporta, hindi tagadikta ng direksyon ng kanilang buhay. At kung sakaling dumating ang araw na iyon, siguradong mas matamis dahil hindi ito minadali, kundi dumating sa tamang oras. May ilang mahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang mga fans sabik na sabik ng may kasal sina Kim Chiu at Paulo Avellino para mas maging buo ang konteksto at mas malinaw ang larawan ng nangyayari. Una, ang pananabik ng fans ay indikasyon ng tiwala. Tiwala sa imahe ni Kim at Paulo bilang mga taong may maturity at prinsipyo. Hindi lahat ng love team o tambalan ay umaabot sa puntong iniisip ng fans ang kasal. Karaniwan, hanggang kilig lang. Pero sa Kim Pao, umaabot ito sa long-term vision na bihira at espesyal sa industriya ng showbiz. Ikalawa, tahimik ang dalawa pagdating sa personal na buhay at ang katahimikang ito mismo ang lalong nagpapainit sa imahinasyon ng fans. Dahil walang malinaw na sagot o denial, nagiging bukas ang espasyo para sa interpretasyon. Ngunit mahalagang tandaan, ang pananahimik ay hindi kumpirmasyon. Minsan, ito ay simpleng pagpili ng privacy, isang bagay na dapat igalang. Ikatlo, dapat ding tingnan ang pressure na dala ng ganitong klaseng expectations. Kapag masyadong mataas ang inaasahan ng fans, kasal, forever, pamilya, maari itong maging mabigat para sa mga artista. Hindi lahat ng magandang chemistry ay kailangang mauwi sa romantikong relasyon sa totoong buhay, at hindi lahat ng tunay na relasyon ay kailangang ipangalandakan. Ikaapat, sa mas malawak na pananaw, ang balitang ito ay patunay ng power ng storytelling. Ang galing ng proyekto, direksyon, at pagganap ni Kim at Paulo ang siyang nagbunga ng ganitong klaseng emotional response. Ibig sabihin, matagumpay silang umarte at kumonek sa audience, isang malaking panalo bilang mga profesional. Sa huli, ang pinakamagandang maidagdag sa usaping ito ay ang paalala ng tamang balanse. Kiligin, suportahan at umasa, pero huwag mang pressure. Kung may namuo man sa pagitan ni Kim Chiu at Paulo Avellino, hayaan itong umusbong ng natural. At kung wala man, sapat na nagbigay sila ng inspirasyon at saya sa maraming tao. Minsan ang pinakamagandang love story ay yung hinahayaan munang maging tahimik.